walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay naging maayos ang unang linggo ng New Year ninyo, di ba? Sa unang buwan ng bagong taon. Sana naging maayos yung unang linggo at ayun, na-survive naman ninyo siguro ng bonggang-bongga. So, syempre nandoon na after ng gumastos ng bonggang-bongga, so back to work talaga tayong lahat. At lahat tayo ay, ayun, so laban, di ba? So, medyo nakakaloka kung iisipin mo. Pero, tuloy lang ang buhay. So, ayun, so syempre, welcome back to my channel. So, welcome back dito sa Samsam TV. So, medyo hindi tayo nakakapag-upload, no? Kasi nga, sa sobrang dami ko talaga ng ginagawa at yung mamasam ninyo, ay nako, laging busy at laging pagod. Ayun, so pagoda ang beauty mo. Kasi parang yung energy ko talaga, ay, pabaksak na pa, imbornal, ganon. Katulad ngayon, so kita yung mata ko talagang eng. Di ba? Inaantok. So, syempre, bago tayo matulog, bago tayo lumaban sa paghilik, so, chikang na muna tayo. So, syempre, eto na nga. Pag-usapan natin ngayon yung Miss Universe Philippines. Kasi yung Miss Universe Philippines, pinag-uusapan nga kung sino-sino yung mga candidates na magbabalik dito. Syempre, nandiyan dyan na isa sa mga pinag-uusapan. Syempre, ayan nga, Aliana Aduana. Si Aliana Aduana na dating second runner-up. At hindi lang yan, syempre, si hinihintay din nila na magbalik. Syempre, si Pauline Amelex, na isa daw sa mga magbabalik talaga. Wala pa namang konfirmasyon. Puro chika lang naman to. But sige, bigyan natin ng analysis sila. Ikaw ba, tingin mo ba, kung sakaling sabay sila ni Aliana Aduana na magbabalik dito, sino kayang mananalo sa kanilang dalawa? At sino sa tingin mo ang malakas na kandidata? Okay, so Liana Aduana, dating Miss Earth Air, tama ba? Miss Earth Water? Miss Earth Water, na parang first runner-up sa Miss Earth. Diba? Alam naman natin ang Miss Earth na matatalino ang mga pinapanalo nila dyan at hindi lang basta-basta. Tapos, Liana Aduana naging second runner-up sa, tawag dito, sa Miss Universe Philippines nung nakaraang taon. Kalaban niya dito sila Chelsea Fernandez, Atisa Manalo, Winwin Marquez. So, hindi naging madali ang joining niya dito sa Miss Universe Philippines. Siguro dahil sa sobrang walang pahinga. Kasi dapat, di ba, nagpahinga muna siya after ng Miss Earth. Hindi kagad siya sumalang sa pageant. Kumbaga, parang binigyan niya muna ng relax yung sarili niya at higit sa lahat siguro yung transformation na tinatawag. So napaka-importante kasi na may transformation din, 'di ba? Ang Liana Aduana. So from Miss Earth going to Miss Universe Philippines, parang hindi natin nakita yung transformation. Na parang ang nakita mo pa din sa kanya, yung Liana Aduana na lumalaban sa Miss Earth. So, ngayon, ang gusto kong mangyari sa kanya ay magpahinga kung hanggat kaya. So, para ma-prepare niya yung sarili niya sa next round ng laban. So, yun yung akin. Kasi kapag ginawa niya yon, parang feeling ko, makakapag-isip siya ng mas paano niya mailalaban yung sarili niya at anong transformation ang kailangan niyang gawin at ipakita. Kasi parang ang dating sa akin, dahil nga continuous yung laban niya, na parang ang nakita mo lang sa kanya, yung kung ano yung nakikita mo talaga sa mga ginagawa niya noon, walang bago, di ba? Pero kung mapapakita niya sa organization ng Miss Universe Philippines, ang bagong
Aliana Aduana, plus nandoon na parang talaga yung willingness niya na parang, no, ilalaban ko to ng bonggang-bongga. Ay, nako, doon, mananalo to, di ba? So, yan, ganon. Kaya, ayun yung gusto kong mangyari kay Liana Aduana. Huwag siyang magmadali. Kumbaga, ihanda niya yung sarili niya para kung sakaling magbabalik siya, hindi masasayang ng ganun-ganun lang. Ganon. Kumbaga, parang makikita mo yung laban niya, ay okay, so kaya pa pala. Di ba? So yun lang yung akin para sa Liana Aduana ha. Yun. Kasi mahirap eh. Mahirap kasi na parang wala, bigla mo na lang siya ipapasok, ilalaban uli, na parang kulang sa preparasyon. So, dapat meron siyang transformation na tinatawag para mas mapagtagumpayan niya kung ano yung laban na gusto niya, di ba? And then next is si Pauline Amalex. Si Pauline para sa akin, ito na yung ika-4 na beses na lalaban yata siya ng Miss Universe Philippines. So ginawa niya na rin noon yung nagpahinga siya, tapos saka lumaban, tapos meron din siya yung sunod-sunod talaga. Mas iba na yung Pauline ngayon kaysa yung Pauline dati. Kasi syempre, mas nag-level up. Kumbaga yung experience niya, mas parang, bukod doon sa experience niya na parang paulit-ulit na siya sumasali, ay may napatunayan pa siya sa international stage na kahit wala masyadong preparasyon ay hindi ka magdududa sa kanya. Oho. Pero syempre, bilang Pauline Amalex, gusto ko din makita sa kanya yung transformation na tinatawag na ano nga ba ang bagong Pauline Amalex? Bakit tayo kailangang maging interesado sa magiging joining niya uli dito sa Miss Universe Philippines? So, ang tinitingnan ko, masaya ako kapag magbabalik siya kasi una talaga gusto ko din talaga manalo to ng Miss Universe Philippines at hindi natin alam, baka mamaya siya palang hinihintay para sa susunod na maging reyna, di ba, sa Miss Universe. So hindi mo alam, pero nandoon ako sa part na kailangan niya siguro ng matinding preparasyon din. So, maganda na yung body build niya, yung katawan niya, talagang makikita mo na din na parang ang laki na nang na-improve, tapos talagang ano na siya, babae-babae na parang, wow, pwede na talaga ilaban ng Miss Universe. Tapos yung styling niya, medyo nagbago na. Pero syempre, yung kanyang execution, yung kanyang magiging eksena dito, actually magiging madali lang naman sa kanya eh. Kasi madali lang kay Pauline, sa totoo lang, ang itungtong niya ang sarili niya sa top 5. Sobrang dali lang kay Pauline kasi talagang malalagpasan niya yon. Pero yung pagsungkit ng corona, ayon, doon siya nahihirapan. Risky to kung sakaling sasali siya this year. Dahil, syempre, hindi mo naman alam kung mananalo ba, hindi mo rin alam kung ano ba yung kalalagyan niya, kung makukuha niya na ba yung corona. Pero ang analysis ko naman sa kanya, kung sakaling sasali to, parang magiging madali yung pagkapanalo niya. Parang, ang nakikita ko sa kanya, I think if si Pauline ang lalaban ng Miss Universe Philippines, sure ball na winner na to. Yung ganon. Kasi nga, yung experience, parang mag-aala, ano yan eh, mag-aala Vina. Na si Vina na parang, okay, tuloy-tuloy na. Parang, eto na yun, sa'yo na yun. Kasi nga, sa paulit-ulit niya ng pagsali, kumbaga parang, ano ba? Diyos ko, ika-4 na. Kailangan pa ba maging ika-5? Di ba? But, challenge is there. And then, ayun lang, sana mapaghandaan ni Pauline ng bonggang-bongga kung paano siya kakabog, di ba? Kung paano siya makikipagsabayan. At higit sa lahat, kung paano niya talaga ipapanalo ang kompetisyon. So, yan. And looking forward ako, di ba? Tungkol dyan. So, let's see. Oo. So, exciting pag nagsabay sila ni Pauline. Exciting dahil parehas silang malakas, parehas silang maganda, parehas silang matalino. So, matirang matibay, di ba? So, ito yung tinatawag na neck-to-neck fight. Na parang, sige na, pagsabungin nga natin sila kung sino nga ang panalo dito ang Miss Universe Philippines. Kasi, may talagang malalakas na kandidata na aabangan ng lahat, di ba? At masaya yan. So, yan! And looking forward ako kung sino nga ba ang magiging officially candidates talaga dito sa Miss Universe Philippines. And then, yun, isa sa mga inaabangan ko,
na gusto kong sumalang ay si Pauline at saka si Aliana Aduana. And then tignan natin kung sino nga ba ang magtatagumpay dito. Ganon! So, nakakaloka. So, interesting na nakakakaba, nakakakilig, oh my gosh, nakakabaliw, charot. So, nakakaloka, di ba? So, yun. Basta, laban lang, tiwala lang, at saka, ayun lang. So, ganun talaga, di ba? So, yun. So, 555 for the crown. Di ba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? At tingin ninyo, kung magsasabay nga ba silang dalawa, sino nga ba ang mananalo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Pasko pa rin sa akin. So, sa 31 ko na ililigpit yan. So, yun. So, guys, syempre, hanggang dito na lang. So, ang ating chikahan. So, subscribe na. So, please comment below and subscribe. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.